dito sana bukas para ma-experience nyo yung ano, makita nyo kung paano kami pumapasok sa way station. Ayan, open guys. So open. Ito, makikita nyo kung paano kami ano, pumapasok sa mga weighing station. Yan, wala naman. Ang ano naman dito eh, hello guys, welcome to another episode of our vlog. Woo! And ano tayo ngayon? I'm just gonna record this para black hole tayo. So last vlog, pumunta tayo ng South Carolina. Ito papunta naman ng ano, yung backhaul natin papuntang Canada na. So yun, tara, samahan niyo ako. So yun guys, hindi natin alam kung anong gagawin dito, pero if you're picking up or Mint Grain Group, Mint Grain USA, now please check in. No, I'm picking up yellow. Picking up for Dunlop. I got Crisco Transport. KRI SK. I do have a pickup number though. Okay, cool. Thank you. Oh, damn. So guys, hindi tayo pwede mag-record. Pinapasok, bawal kasi dun sa loob. Pinapasok kasi tayo sa warehouse. So, ayan, bawal tayong mag-record. So, ayan, loloadan tayo. Ouch. So, yan. Maluwag dito guys, maluwag. Sa 17, 18 daw tayo. So, napakaluwag nung paparkingan natin. Back up tayo guys, back up.
nakikita guys. So yun guys, no, oops, masyadong maliwanag. Ayun, ito yung backhaul natin. Magkano tayo, magpatay natin to. Ito yung backhaul natin guys. Nagkalituhan pa sa loob. Sayang hindi ko na-record kung paano sila magsalita kasi nakakatuwa. The way, the accent and stuff. You know what I mean? It's all fun. I love it. Especially for me, I'm always on the road and I'm always by myself and talking to people that like them. It's kind of fun, you know. Some of them kasi seryoso, yung iba naman masayahan lang. So yun, ito yung backhaul natin. Nakikita nyo, mag-isa lang ako dito. Napaka-quiet nung lugar. So yun, samahan nyo ako mamaya. Tatravel tayo, pabalik na ng Canada. Woo! So, yeah. So, yun guys, na-loadan na tayo. And nandito na tayo ngayon sa I-85 North. Same pa din yung dadaanan nating interstate. Kasi ayun yung pinakamadali and iwas traffic. Kasi pag diniretso ko yung I-85 papuntang like Washington, mga ganon, traffic kasi guys. So, gustuin ko man, pero kasi to yung backhaul natin is kailangan Thursday ng mga 10 o'clock nandun na kailangan sa customer. Pero I'm planning to drop it sa yard namin sa Prescott. Kasi sayang oras yung ganun. Ayoko pumunta ng Montreal guys. Traffic. Nakakapikon. Nakakasar yung traffic dun. So yun, samahan nyo ako I-85 North and then 485. Yung 485 normally yung mga ganong interstate guys, parang outer way siya na para hindi na tayo dumaan sa city for truck drivers or whoever na kung gustong hindi ma-traffic sa city. Kasi pag dadaan pa tayo ng city, traffic. So ayun, samahan nyo ako sa adventure na to. Tara. So yun, naabutan tayo ng traffic guys. Rush hour. Akala ko sa Toronto lang may traffic, dito rin pala. We're currently at I-85 North. Yun nga. And ito, traffic. So guys, kung may mga questions kayo or yung mga ideas or questions na gusto nyong malaman or gusto nyong itanong, just comment down below lang. And I'm gonna try to do a content for that, yung mga questions nyo. So ayun. Okay, samahan mo na kayo. Enjoy muna natin yung view and traffic.
guys, no, weighing station tayo katulad nung pagpunta natin. Dito sana bukas para ma-experience nyo yung ano, makita nyo kung paano kami pumapasok sa weigh station. Ayan, open guys. So, open. Ito, makikita nyo kung paano kami ano, pumapasok sa mga weighing station. Yan, wala naman. Ang ano naman dito is basta alam mo lang yung weigh mo, hindi ka naman mapupullover dito. Ayan, susundan lang natin yung arrow. Kung green or red, so green is left. Mukhang may nahuli na sila guys, kaya ano, ayun o. May pumasok na kasi na isa dun eh, so ayun lang, ganun lang. Pero ang normal kasi guys, ano eh, pupunta tayo dun sa weighing scale, pero bago na tayo pumasok dun sa weighing station, ano, na-weigh na nila yung truck natin. Kasi sa right lane nga kanina, kung nakikita nyo, merong mga right lane, stay on right lane on trucks, ganito ganyan, for weighing in motion, ganun. So yun, ganun lang kadali yung weighing station guys. Hindi naman tayo mapupullover niya mga yan kasi at the first place, ina-adjust natin, tandem natin sa likod, mini-make sure natin na hindi ano, hindi tayo mapupullover. So yun, babalik ako mamaya sa I-77 para makita rin natin, kasi kagabi hindi ko rin nakita eh, ang dilim kasi guys. So yun, ito yung view guys kagabi na hindi natin nakita sa I-77. Parang cottages rin yata. Ganda guys, or apartment. Yung mga hindi natin kakita nung ano, nung sa last vlog, dilim kasi. Parang yung I-77 parang nakatayo sa ano guys, sa tubig. Wow. Meron na namang mga ano, bye-bye. Yan, nakikita nyo I-77. Yan, parang siguro sarap dito tumira guys, mga ganitong lugar. Aww. Parang siguro every summer ang daming ano dito, ang daming activity. Anyway, sa ilan yung gusto ko ipakita sa inyo guys. Hindi ko alam kung saan tayo mamaya abutin, kung anong gabi, kung anong oras. Meron tayong 4 hours and a half, so 4 hours roughly na pagdadrive. Hindi ko alam kung saan ako mapapadpad, sa mga rest area or sa gasoline station. Tignan natin mamaya, and update ko kayo bukas pagkagising sa umaga. Yun. Alright, Gio.
guys, dito tayo ngayon sa sa I-81 sa New Milford. Sa Pennsylvania na to. Probably 2 more hours para makatawid tayo. Woo! Ayun, ang dami nating states yung ang daming states yung dadaanan natin. So, mga states na dinaanan natin from South Carolina is, I'm not perfect pero I'm trying to to remember it. So from South Carolina we went through I-85, and then I-77 is around I think that's border ng North Carolina, and then yung I-81 which is Virginia. After Virginia pumunta tayo ng Maryland, and after Maryland I think pumunta tayo before Maryland, West Virginia muna, and then Maryland, and after Maryland, Pennsylvania, I think, if I'm not mistaken, and New York, and then Ontario na tayo. So, woo! So yung guys, magagas muna tayo, and diyan tayo sa gasoline station. Nakikita yung papagas tayo dyan. Puro truck lang nandito. So ayun, samahan nyo ako papuntang New York. Tatawid tayo ngayon, and let's go. Syracuse pala. Syracuse. Kaya worst na to na I don't know. Worst state I think is malapit sa sa lake. Kaya ganito lagi silang binabam ng crazy snow dito sa New York. Nakita nyo naman yung mga dinaan na natin, halos wala ng snow, pero you can't complain because this is winter time, right? Aww. And winter time talagang ganito buhay, guys. So ayun lang, ingat lang tayo palagi, and lagi naman yan alert tayo. Yan, buti na lang nakapag-shower tayo kanina, so wow, kaya alive na alive yung ko, yung yung natin, yung isip natin. Wow. Kahit galing pa tayo sa malayang Pero anyways, yun. Syracuse na guys, nakikita nyo. Little Watertown, mas worse yung dadaanan natin dun. So yun, kita-kits na lang mamaya sa Watertown. Shit. So good evening guys. Yan, nandito na tayo sa yard. Nakikita nyo, nasa yard na tayo. Ayan, lain ng yard namin. Ito yung pinaka-main yard. Dito ako matutulog at uwi bukas kasi wala na akong driving hours.
It's like literally I think 5 hours from here papunta sa yard namin na isa, kung saan yung home yard ko, kung saan ko pinapark yung truck ko. Ay lang, maraming nakita nyo, nag-i-snow guys. Wow. Nag-i-snow yan. So yun, gaya na sinabi ko, maraming salamat ulit sa mga nanonood ng vlog natin, and kung may mga question kayo na kaya natin sagutin and kaya natin i-content, I'll do it. Para maliwanagan kayo guys. One of these days bisitahin ko yung school na tumulong sa akin and yung pinag-aralan ko. And, ayun. Wala na akong shoutout na lang sa inyong lahat. Shoutout na lang kaya teka, kanino ba? Shoutout na lang kay kay Coops Andre. Alam niyo na yun kung bakit. Sige. Maraming salamat again. And sa mga patuloy na sumusuporta, subscribe na kayo. Sa mga hindi pa subscribe, alam niyo na, Mike Ontario TV and MikeOntario.tv sa Facebook natin. I-follow niyo yung page natin na Facebook. And yung channel natin is Mike Ontario TV. Andun lahat. There's two kinds of vlog. Andun yung personal vlog ko and ito trucking vlog. So iniwalay ko yung segment na yon para maganda siya, naka-organize yung channel. So yun, maraming salamat again. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng to. And alam nyo na, God bless you all. Lagi nyo tatandaan, be safe all the time. Mike Ontario, out.